Bagyong Kaloy habang nasa loob na ng Philippine Area of Responsibility, pero inaasahan din itong hihina sa loob na ng 55 hours. Ano ang dahilan? Alamin. Nalalabi ng Nodo Luzon hanggang sa Luzon, makakaranas muli ng maaraw at maalinsangang panahon. Eastern Visayas at Mindanao magiging mas maulap at inaasahan ang isolated rain showers. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Linggo, May 10, 2026. Ang oras sa ating boss may umaga ay alas 11:22 na magtatanghaling tapa. Bagamat kagabi pa nakapasok na ng Philippine Area of Responsibility ito yung si Kaloy. Kaya lang pagpasok nga po ni Kaloy ay agad din itong humina at sa kanyang 1 minute average ay naging tropical depression na lamang po ito. Although sa 8 hours period sa computation ng Pag-asa at Japan Meteorological Agency mananatili pa rin itong nasa tropical storm category. Kaya magiging ahead ang calculation nila, normal po yan dahil magkaiba po kasi ang computation ng International Agency. Kaya makikita niyo dito, tropical depression na po siya, pero kay Japan Meteorological Agency at Pag-asa, inaasahan na mananatili itong nasa tropical storm. Pero in-expect nga natin within 55 hours ay ibababa na rin yan sa tropical depression ni Pag-asa at Japan Meteorological Agency. Depende sa magiging computation nila, by forecast o extension forecast nila. Pero inaasa na natin po ito na maaring mag-remnant na lamang ito hanggang bukas siguro. Estimated kung mananatili yung pinaka-tropical wave nitong si Bagyong Kaloy na tinawag na nga po natin sa local name na Kaloy. So yung magiging ulan niya sa silangang bahagi pa rin ng Southeastern Luzon medyo good thing lamang yan, walang masyado magiging impact, hindi ito nakikitaan na magla-landfall at wala ring nakikita na significant na malaking magiging epekto lalo na sa may bahagi ng Bicol Region at Eastern Visayas. So medyo good news po yan mga folks. Salagay muna tayo ng panahon mula sa ating dashboard. Makikita natin na wala tayong water vapor ngayon, so ibig sabihin hot dry po muli ang ating panahon. Kagaya lang din po kahapon na grabe pa rin ang alinsangan. Sa current conditions natin, overcast, mahangin tayo ngayon, medyo windy, pumapalo sa 28 to 30 plus kilometers per hour yung bugso ng hangin sa amin sa Caloocan. So may pagsipa ng hangin pero hindi nawawala ang grabing init at alinsangan namin na halos pumapalo na kaagad ng 34 to 35 degrees Celsius ang aming outside air temperature. Sa labas sa presyon ay natala na weather station kininang 5:10 AM, nakapagtala kami ng lowest of 27.7 degrees Celsius. Kahapon, grabe pa rin ang init, 36.3 degrees Celsius. Kahapon ito, ng hapon, alas 4 pa yan ng 4:18 PM, ay grabe pa rin ang init ng aming temperatura sa Caloocan. Meaning ay malakas po ang bugso ng peak ng ating easterlies, kaya grabe pa rin ang init na dala ng ating panahon kahit hapon na. So mapapansin nyo yung CBI index natin dahil medyo nagda-dry tayo. At least mga 62% ay meron tayong moderate combustion o fire danger So sa mga madaling masunugan ay matyagan muli lalo na sa may banang nabotas landfill. Okay na ba dyan? Hindi na ba nagkakaroon ng medyo umuusok-usok sa lugar dahil tumataas na naman ang ating CBI fire danger. Ibig sabihin ng aming heat index mataas pa rin kahapon, 52.1 degrees Celsius. Yan ang aming pinakamataas na grabe ang heat index sa amin sa Caloocan. Sa ating heat index naman as of 10:47 AM, ang reading sa amin sa Caloocan ay 44.7 degrees Celsius. Mataas na kaagad. Sa forecast namin ay 45 degrees Celsius. Sarado ito. Sa maghapon hanggang 46 degrees Celsius daw ngayong 12 o'clock hanggang alas 3 daw ng hapon ang magiging pinakamataas na heat index namin. Well, asahan na natin, aabot na naman yan sa 50 degrees Celsius pataas. Sa init factor naman ni Pag-asa mula kahapon ay grabe rin ang naging init sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kung sisilipin natin dito, ang daming mga lugar ang pumalo sa matataas na heat index.
Pero kung titingnan natin dito, pinakamataas ang Nueva Ecija sa CLSU Muñoz na pumalo ng 45 degrees Celsius, and then the rest 44 degrees Celsius na po. So sa may bandang Nueva Ecija ang may pinakamataas, and then the rest puro 44 degrees Celsius na. Kasama na ang bahagi ng Lawag, Ilocos Norte, Dagupan, Pangasinan, yan. Isabela, yan. The rest ng most of Luzon hanggang Quezon Province sa Alabat, Palawan, may 44 degrees Celsius din sila, hanggang dyan sa may bandang Dumaguas, Iloilo. So grabe ang naging heat index din sa iba't ibang bahagi ng bansa ayon sa init factor kahapon na report ni Pag-asa. Sa magiging heat index forecast natin ngayong araw, well, expected po ha sa Tuguegarao ay mainit ulit, mataas ang heat index natin, 43 degrees Celsius, at papalo ito na hanggang 45 degrees Celsius mamayang alauna hanggang alas 3 daw ng hapon. So since sa bandang Ilocos, tumataas na rin. Silipin natin ang Lawag, Ilocos Norte, 40 degrees Celsius hanggang 41 degrees Celsius ang pinakamataas sa inyo sa Ilocos, mamayang alas 12 hanggang alas 3 din daw ng hapon. Sa bandang Mountain Province, tingnan natin kung mainit din ba. Dito mataas ang elevation, so malamig. Ayan, so walang komento. Mataas kasing kabundukan dyan eh. Kaya medyo malamig sa area na yan. Sa Santiago, Isabela, ito grabe rin ang init. 42 degrees Celsius at papalo rin ito hanggang 44 degrees Celsius mamayang alauna hanggang alas 4 na daw ng hapon yan. Grabe rin ang init. Sa Dagupan, Pangasinan naman, well, expected, grabing init, 46 degrees Celsius po. At papalo pa ito hanggang 51 degrees Celsius. Grabe ang init sa Pangasinan, no? Ang forecast, napakataas. Mamayang alas 2 ng hapon, ang aabot daw sa 51 degrees Celsius ang magiging heat index sa inyo sa Dagupan. So, wag mo masyadong magpabilad ha. Grabe po ang inyong heat index. Sa Central Luzon, sa Tarlac, 43 degrees Celsius po, aabot ito hanggang 47 degrees Celsius, mamayang alauna hanggang alas 3 daw ng hapon. At dito naman sa Batangas, asahan din natin na grabing init, 43 degrees Celsius, at papalo ito hanggang 46 degrees Celsius mamayang alas 2 daw ng hapon. Sa San Jose Occidental, Mindoro naman ay 40 o 41 degrees Celsius at papalo ito hanggang 42 degrees Celsius ngayong tanghali hanggang alauna daw ng hapon. Sa Puerto Princesa naman, sa Palawan ay mataas din, 41 degrees Celsius at aabot ito hanggang 44 degrees Celsius mamayang alas 2 daw ng hapon. So grabe init din sa inyo. Sa Cebu, well, ang forecast ay mataas, 44 degrees Celsius po, which is pinakamataas na sa inyo ngayong umaga hanggang mamayang tanghaling alas 12 po ng tanghali. So grabe rin ang taas din sa inyo. Sa Mindanao naman, sa Davao City, at least dito sa Davao City, medyo mababa. 42 degrees Celsius, which is pinakamataas sa inyo. Ibig sabihin, mas maulap po kayo ngayon dyan. Pero pagdating sa Zamboanga Peninsula, well, mataas din. 41 degrees Celsius hanggang 42 degrees Celsius ang pinakamataas sa maghapon. At least hindi siya ganun kalala. Hindi kagaya sa may bandang Cebu po. Mga palo pa din hanggang 44 degrees Celsius pataas. So most of Visayas hanggang Northern Luzon, mas makakaranas tayo na mas mataas na heat index po. Sa bandang Mindanao, mukhang medyo mababa. Although danger pa rin, under extreme caution pa rin tayo to danger, at least hindi ganun kalala ang init, hindi kagaya sa atin sa Luzon na pumapalo ng 44 to 50 degrees Celsius heat index. So delikado po ha, huwag masyadong magbilad mga folks. At ngayong araw, tingnan natin, so mukhang okay naman yung ating monitoring. Ang kasalukuyang current highest heat index, ang bahagi ng Romblon, yan, highest of 48 degrees Celsius heat index. Sa current highest temperature naman ang bandang Tuguegarao, Cagayan. Hindi pala gumagana yung Romblon sa La Trinidad. So Tuguegarao agad tayo sa Cagayan na 36 degrees Celsius po. Grabe oh. Yan yung pinaka-reading. Highest heat index, well, hindi makatotohanan yan. Baka may problema yung station dyan. San Jose Occidental, Mindoro ay nasa 44 degrees Celsius. Ngayon, ang temperatura halos kapareho sa amin sa Caloocan. So, usually ay bandang Metro Manila at dyan sa may bandang Mindoro ang may pinakamataas na heat index ngayon. Pero expected, lalo na sa Central Luzon, ang magiging napakataas na heat index. Huwag masyado magbibilad at uminom ng maraming tubig.
Sa PX systems naman in past 24 hours, nangunguna pa rin ang Tuguegarao sa may grabing init. Outside temperature nila, 39.1 degrees Celsius, grabing init. Sa Baguio City ay 17.8 degrees Celsius, lowest temperature. At sa Inula naman ang Gian Eastern Samar, nakapag-total sila ng 33 millimeters total rainfall. Sa Gian Eastern Samar din, ang may pinakamataas na maximum average wind speed na 20.6 kilometers per hour. Kumpara sa amin sa Caloocan, at least 16.5 kilometers per hour yung 1 hour average maximum wind speed. Samantala naman sa ating outside humidity, medyo pa-dryer tayo ha, 63%. So medyo pa-dryer ha. So pagka medyo dryer, at least init ng outside temperature ang aasahan natin maghapon. Wag lang tumaas yan. Yan ang dodoble sa ating heat index. At ang ating barometric reading, 1,008 hectopascals and steady ito since last hour. Okay na po yung ating air quality ha, naayos na natin yan mga folks. Nawalan lang ng contact yung data send, kaya hindi na-detect o hindi nakaka-capture ng ating web page. So nilinis natin uli yung sensor niya at nakumpuni uli natin yung pinaka-sensor, kaya functional na uli. Hindi talaga natin may iwasan dahil yung aparato is 24/7, gumagana yan. Kaya asahan natin na ito, nagloko yung wala tuloy tayong datang nakuha nung May 8, pagitan ng May 8 and May 9. And then na-restore uli natin siya, so walang problema. Yan, balik uli sa pinaka-operation. Yung ating outside temperature muli, 35.3 degrees Celsius kagad. So grabe talaga ang init. Ito yung most of backup natin na hygro sensor. Yan, so mataas po ang ating temperatura kaagad. Sa atin namang high tide, low tide status, minimum pa po tayo o medium to high tide po. Double check natin kung mataas ba yung ating sea level. Check natin sa ating almanac. So pinakamataas 0.9 meters, yan, ngayong araw. Hanggang 0.9 meters, halos 1 meter ang pinakamataas ang expected natin hanggang bukas po ng Lunes. And then mga 0.8 to 0.7 meters hanggang Miyerkules po yan this coming weekdays. So, mamayang alas 3 pa po, aabot sa maximum high tide po yung sea level. So, sa mga maliligo po, mga bandang hapon, delikado po ha, lalo na sa silangang bahagi ng bansa at lalo na sa kanluran ng Northern Luzon, ay ingat po sa mataas na sea level, delikado po sa mga papalaot, lalo na sa mga chikiting. Sa mga mangingisda naman, linggo naman siguro ngayon, mukhang wala naman sigurong papalaot ngayong araw. Araw naman siguro ng pahinga, pero kung meron pa rin, ingat po dahil malalim ang ating sea level ngayon, lalo na mamayang hapon. Yan, mahangin po tayo ngayon, medyo windy tayo ngayon. So malakas po yung ating easterlies, yung init galing sa dagat Pasipiko natin. Asahan natin malakas po yung hatak ha. At nasa mataas na naman term anomaly ni Mayon. Well, very obvious po ha si Mayon ha. Mukhang meron na silang sineshare na camera view. Ayusin na lang natin yan para makita natin yung actual. Hindi pa natin nagagawa. Pero nakakatuwa, na-share na po ni P-Box yung dalawang CCTV camera ng Bulkan. Si Bulusan pa lang yata ang nakatutok at si Mayon Volcano. Yan. Wala pa ata si Taal kasi si Taal yata nasira yung ninakaw daw yung kable kasi. Dapat hindi dapat ginagalaw yan siguro gawa na lang nila ng siguro wireless. Wireless yung kay Taal. Gamitan na lang nila ng Ubiquiti. Pero mas mataas ang signal para maganda, mabilis yung transmission. Paggagamit kasi ng kable nanakaw Wala tuloy tayong wala tuloy live CCTV sa Taal. Kay Mayon lang yata at kay Bulusan ang meron. So hopefully maayos na po yun ay P-Box. Samantala sa atin namang almanak, sumikat ang haring araw kaninang 5:29 AM at lulubog po ito mamayang 6:15 PM. At sa ating moonrise and moonset ha. So kung titingnan natin ngayong araw, pa-moonset pa lamang po tayo ngayon. Yan, ngayong tanghali, 12:07 PM po ang moonset nito. Pa-moonset pa lamang po, ayan nasa 7 degree elevation. So, pa-moonset pa lamang po ito, mamayang 12:07 PM at magmo-moonrise na ito bukas na madaling araw at 1:01 AM. At sa ating local weather outlook para ngayong linggo, hanggang Lunes, bukas, well, partly cloudy daw tayo sa maghapon, mahangin,
Bukas, meron daw isolated rain pero probably mababa lang siguro ang tsansa. Siguro magiging makulimlim, swertehan na lamang bukas ng Lunes kung magiging maulan tayo. Highest and lowest presyo expected, well expected 36 to 38 degrees Celsius, and lowest presyo expected ay 27 degrees Celsius. At kaninang madaling araw pa ito sa report ni Pag-asa, namataan ang sentro ni Tropical Storm Kaloy. Naka-tropical storm pa rin yung kategory kay Pag-asa at namataan sa layong 925 km east of northeastern Mindanao po ito. So mostly dyan sa bandang Surigao del Sur pa rin ito, pero pa Surigao del Norte na ito kasi pa northwestward na ang galaw nito eh. Yan. May maximum sustained wind na 65 km per hour at bugso umaabot ng 80 km per hour. Pero malamang mas mahina na yan ngayon dahil pahina na ng pahina yung kanyang sirkulasyon. Palapit na siya ng palapit sa pinaka-dry air diyan sa may bandang silangan ng southeastern Luzon na. Lumalapit na kasi diyan. Yan. At kumikilos ito northwestward nga po sa bilis na 15 km per hour. Pero dito sa aking TC sector ay nasa 17 km per hour ang movement speed daw. So patuloy pa rin ang easterlies. So sa ating short-term weather forecast, mukhang magkakaroon na tayo ng maulan daw na panahon pagdating ng Miyerkules. Well, tingnan po natin kung yan ay yung epekto pa rin ng remnants o trough ni Kaloy, just in case mag-maintain pa rin siya as surface trough or tropical depression Pero hindi na yan masyado banta sa atin sa Pilipinas. Magiging alanganin na yung galaw niya or probably magiging remnant siya. Depende sa magiging output o kung makakayanan pa rin ba niya yung dry air dyan sa may bandang dagat Pasipiko natin, lalo na sa northeastern Luzon. So, diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imaging. Makikita natin ang halos kumpol ng kaulapan na ito ni Bagyong Kaloy. Tropical depression na ito sa 1 minute, pero under tropical storm pa rin ito kay Pag-asa at Japan Meteorological Agency. So, mapapansin natin na sa loob na ito ng Philippine Area of Responsibility, pero dahil medyo mabagal-bagal ang kilos niya, at least nandyan pa rin siya sa may bandang silangan ng bandang Surigao del Norte na, bandang Surigao del Norte na yung pinakasentro niya. Pero ang lagay ng panahon natin sa bansa, lalo na sa buong Nodo Luzon hanggang South Luzon, magiging partly cloudy tayo pero tuloy-tuloy na maaraw at maalinsangan na maghapon natin So swertehan na lamang kung magkaroon ng pag-ulan sa silangang bahagi ng Nodo Luzon, lalo na sa biman ng Aurora Region hanggang Bicol Region po, pero generally talagang maaraw at matirik ang araw nating maghapon Wala muna tayong masasabi sa buong kanluran ng Nodo Luzon, kasama na ang Metro Manila, Calabarzon hanggang Mimaropa na yan, halos wala tayong masyadong ulap na nakikita. Kung iti-TRM mode natin, halos walang kaulap-ulap ang bahagi po ng Luzon. Napaka-partly cloudy lamang nakikitaan natin hanggang South Luzon. At least dito sa Meba ng Bicol Region, medyo maulap po tayo. Kaya maaaring magkaroon tayo ng mga localized thunderstorm o isolated light rain showers and localized thunderstorm. Pero minimal lamang po yan. At least pampawi init lang. Bandang Visayas naman, mas magiging maulap po ang Eastern Samar Region hanggang Leyte. So magiging mas maulap din ang parte ng Cebu at Bohol. Expected ang mga ilang light to moderate showers po. Makikita natin na may water vapor po dito sa bahagi po ng Borongan, Eastern Samar. Ayan, probably mga light to moderate showers. Hanggang dyan sa may bandang Hernani na yan, hanggang Mayumlong. So, medyo good news. Magkaroon man ng medyo clusterized na heavy rain showers na sandalian lang. Good thing na rin, at least medyo mapawi ang grabing init. Ganon din silang bahagi ng Northern at Southern Leyte. Magiging maulap po tayo. At asahan din ang siguro mga light to moderate rain showers isolated. Pero the rest ng Central Visayas at Western portions ng Visayas, asahan natin na magiging maaraw po tayo dyan at maalinsang ang panahon. Halos wala tayong masyado nakikitaan dito sa satellite imagery. Ilang partly cloudy lamang and some mostly cloudy nakikitaan natin dito. Ayan Sa Luzon halos walang ulap Talagang maaraw tayo maghapon. Yan. Maging ang Bohol at bandang dito sa bahagi nga po ng isla na Siquijor, magiging maulap din tayo. Pero generally moderate at maaraw ang ating maghapon. Pagdating sa Mindanao, ang buong Caraga area magiging mostly cloudy po tayo, kabilang na ang Surigao Region, Surigao del Norte man yan o Surigao del Sur at ilang bahagi ng Northern Mindanao hanggang dyan sa bahagi po ng Butuan po, sa Lanao del Norte, o Agusan del Norte pala, hanggang Agusan del Sur. And then, kasama ng ilang bahagi ng Central Mindanao at Davao Region, sa Davao del Norte at Davao de Oro, magiging partly cloudy to mostly cloudy tayo, so at least magiging katamtaman tayo kahit papaano dyan.
Magkaroon man ng isolated rain showers, napaka-minimal lamang po. So good thing, wala tayong magiging masamang timpla kung ulanin man kayo dyan sa bahagi po ng Eastern Mindanao. The rest ng Sorsogon area, magiging maaraw at katamtaman tayo. Maalinsangan din tayo ngayong tanghali. Bandang hapon lang tayo magkakaroon ng maulap at may mga forecast po ng mga isolated rain showers. Kabilang ng General Santos, Sarangani, and the rest ng Coronadal, Sultan Kudarat, yan, Cotabato, hanggang dyan na yan sa Maguindanao region. Magiging maaraw tayo dyan at maalinsangan at katamtamang ang panahon. Pagdating naman sa Zamboanga Peninsula, magiging partly cloudy. To some mostly cloudy tayo, pero moderate at maaraw pa rin ang panahon natin sa maghapon hanggang sa isla po ng Basilan at Hulusulu. So wala tayong masyadong masamang timpla kung magkaroon man ng isolated rain showers dyan. At least pampawi lang sa tinding init just in case. Kaya medyo mababa ang heat index sa inyo sa Mindanao. Kasi po, kayo ay mas maulap. Hindi kagaya sa amin sa bandang South Luzon at most of North Luzon, mas mainit kami at maaraw at grabe po ang sikat ng araw at tirik ng araw sa amin sa buong Luzon at South Luzon. Halos ang water vapor, wala kaming naranasan dito sa bahagi po ng Luzon. Hindi kagaya sa man ng Mindanao, medyo mataas ang water vapor dyan. Kaya medyo mas maulap kayo dyan at medyo mataas ang tsansa ng buhos ng ulan. Mangilan-ngilan sa may bandang Eastern Visayas, well, dahil sa may trough po nitong si Kaloy, medyo nagpapang-abot sa Eastern Visayas, at least medyo good thing po yan para maibsan ang grabing sikat ng araw. Yan. So, medyo good news po ngayon na magiging position nitong si Kaloy. Wala tayong masyadong nakikitaan na magiging problema itong si Kaloy hanggang sa susunod na 3 hanggang 4 na araw yan na magme-maintain siguro sa tropical depression o remnant low. Yan. Kaya wala tayong masyadong masamang magiging o bad news kung maapektuhan man ng pag-ulan ng Eastern Visayas at Southeastern Luzon po. Yan. Medyo good thing at hindi naman ganun kalala ang magiging dalang water vapor niya. Hindi masyado ganun katindi. Mababa lamang ang rate ng kanyang precipitation estimation. So hindi masyado bad news yan kung tayo ay uulanin. So diretso agad tayo sa ating ginagamit na computer-generated tropical cyclone sector. Base sa ating TC sector ngayon, under tropical depression na po itong si Kaloy dahil ang kanyang central air pressure 1,000 hectopascals. So ito siguro in considering around tropical depression siya o pagitan ng tropical storm. Pero yung kanyang 1 minute average as of 8 o'clock AM nasa 56 km per hour po ito at bugsong nasa 72 km per hour. Kung kay Pag-asa halos 60 km per hour kasi yan at 80 km per hour yung bugso. Kaya kung titingnan nyo yung computation, halos dikit lamang. Kaya pasok pa rin siya sa range ng tropical depression sa 8 hours po na computation. Kaya wag po tayong magtaka kung bakit tropical storm pa rin siya kay Pag-asa. Yan. Pero in-expect na rin natin magto-tropical depression na rin yan ngayong araw. I-declare na rin nila yan as tropical depression. Yan. So, para makita natin, ito po yung pinaka-track-in ni Pag-asa. Makikita natin, ngayon ay under tropical storm pa lang siya. Yan. Naka-tropical storm pa rin siya, hanggang dito. And then, pagdating ng bandang hapon yan o bandang gabi, ay i-declare na rin nila as tropical depression na rin. Yan. So, maglalaro siya sa tropical depression hanggang bukas daw. So, kung titingnan natin dito is kanyang 10-minute average sa 1 minute, kung kukunin natin, 49 km per hour at bugsong umaabot ng 64 km per hour. Itong si 95W natiling walang significant na paglakas, pero mapapansin natin lumalapit siya sa range nitong si si Kaloy. So, obserban pa rin po natin dahil mababa pa ang chance niya na maging isang aktibong low pressure area sa ngayon, pero at least malapit na siya sa may bandang Guam. So tingnan natin kung magkakaroon yan ng tropical cyclone strike probability, which is titingnan natin yan mamaya sa tropical cyclone assessment monitoring. Sa ngayon, yung status ni Kaloy ay nandito siya sa layo ng silangan ng Surigao del Norte. Kung susukatin natin siya, magiging reference point natin sa may bandang dito sa may bandang Siargao siguro. Yan. Ang layo niya ay 792 km east ng Surigao del Norte po yan. Yan. 791 km. So, pinaka-reference point natin na ginamit ang Siargao. So, nasa around 791 km east ito ng Surigao del Norte
or mula sa may bandang Gian, Isang Samar ang location. So, nandyan na yan sa may bandang Surigao del Norte. At kumikilos pa rin ito sa northwestward, mabilis sa pa northwestward, hindi siya nag-update. Pero meron tayong data niyan dito kay Joint Typhoon Weather Center. Makikita natin yung kasalukuyang data niyan. Ayan. Dito nyo makikita yan. Pagka hindi nag-update kaagad yung ano dito. Ayan. Makikita nyo dito yan. So, northwestward sa bilis na 16.7 o 17 km an hour po yung bilis niya. Northwestward po yan. Ayan, ito yung movement niya. Diyan nyo po makikita yan. Yan. Pero dito mapapansin nyo, under tropical depression category na po siya. And then, by mga May 11 na po ng gabi ay posibleng maging remnant low na lamang po ito. According dito, ito po yung pinaka-forecast niya na posibleng mag-remnant low na lamang po yan bandang 11 ng gabi. Yan. So, Lunes, bukas po yan ng gabi. So, baka bukas ng hapon o gabi ay mag-remnant low na lamang po yan. Yan po yung kasalukuyang track niya. Medyo in-update natin kasi masyadong mabigat yung processing na ginawa natin. So, time to time kasi ina-update ko po yung ating webpage script para hanggat maaari ma-minimize natin yung workforce o workload ng ating webpage. Binabawasan natin yung pinaka-workload niya. Kaya hanggat maaari, nire-revise natin yung program script na mas madali o mas magaan lamang niyang niloload o pinoprocess yung script. So ngayon ay okay na po at ito yung mismo galing mismo yan sa Joint Typhoon Weather Center. Actual na data nila mismo yan sa kanilang digital platform generation. So pinalat natin yan, automatic pinaplat yan ng ating TC sector. So makikita natin yung actual niya at yung kay Pag-asa, ganun din ang makikita dito. Yan, ito tropical depression, then magiging low pressure area na lamang din siya. Pagdating ng Lunes din ng gabi, according dito, yun o Monday ng gabi. Sa combination po, halos pare-pareho na sila ng forecast at ganun din talaga ang pinapakita maging sa DeepMind AI. Under tropical depression siya at bago man lang makalapit dito sa Southeastern Luzon, medyo mas hihina na siya lalo at maaaring mag-remnant low na lamang po yan. Ayan o. So, yan po yung pinakakasalukuyang location niya. Yan. So, walang masyadong magiging bad news ito o malaking significant impact sa Southeastern Luzon o Eastern Visayas. Good thing yan kung uulanin tayo dahil at least medyo ulan lamang ang mamaramdaman dito sa may bandang silangan ng bansa natin na makakaranas ng pag-ulan mula kay Kaloy. So, medyo good news po yan. Wala tayong masyadong ikapabahala. Itong si 95W halos hindi masyado pulido yung kanyang organized development, pero at least medyo may remnant low na may alof na bahagya ang nakikitaan natin sa circulation niya. So, under monitoring pa rin siya dahil nandyan na yan sa may bandang southeast of Guam. Anytime, posibleng biglang lumakas yan or baka magkaroon ng organized development yan. Yan. Nandito pa rin kasi yan sa may bandang Chuk, itong si 95W Invest. Wala pa rin pagbabago sa kanyang wind speed at nanatili pa rin nasa base ang kanyang maximum sustained wind at ang kanyang central air pressure na 1,007 hectopascal. So medyo thunderstormy pa lamang. Wala pa masyadong intensity na ito'y mas lalakas. Yung Spaghetti Osmodes o Tropical Cyclone Intensity Forecast ni Kaloy, mapapansin natin ay sa loob ng 24 oras ay nasa tropical depression na ito and then tuloy-tuloy yan sa loob ng 2 hanggang 3 araw. At bababa na ito from tropical depression to low pressure area na lamang pagkalipas po yan ng mga within 1 o 2 days. Yan, base dito po yan sa pinaka-extended forecast. Pero dito sa extended forecast, manatiling tropical depression pa rin yung pinaka-extended forecast niya hanggang bukas. Yan o. Hanggang bukas, tropical depression siya, pero pagsapit po ng bandang ng bukas po ng hapon, bago siguro maggabi, ay magiging low pressure area na lamang siya o remnant low. So kung titingnan natin ang tropical cyclone assessment monitoring natin, makikita natin si Kaloy na makikita natin dito na halos didikit o lalapit lang siya sa may bandang baybayin o silangan po ng Southeastern Luzon. Pero mukhang under tropical depression pa rin ito or low pressure area na lamang. So, mapapansin natin, maliitan lamang ang epekto sa may bandang Bicol Region at Eastern Visayas. So, mukhang good news pa net. Wala tayong masyadong masamang magiging balita dyan kung kayo ulanin dyan. Ayun o. So, tama lamang. So, magkakaroon lang ng pag-ulan dyan
According dito, extension niya hanggang May 13 to May 14, yung itatagal niya dito sa may bandang silangan ng Southeastern Luzon. So, maganda yan. At least mga pag-ulan-ulan lamang, maiibsan po ang grabing init. Sana abutin din tayo sa Metro Manila ng remnant nito para magkaroon ng pag-ulan kahit papaano po. Ang kanyang mean sea level pressure sa loob ng 2 hanggang 3 araw, magme-maintain ito sa hanggang low pressure area siguro, remnant low. Ayan, hanggang May 15 daw yung extension niya. So, mukhang tatagal pa siya this coming week hanggang remnant low. Pero at least, under forecast extension niya, ay ganito na lamang kalakas ang kanyang circulation. Talagang parang halos remnant low na lamang siya. So, medyo good thing magpapaulan lamang dito sa Miman ng Bicol Region at Eastern Visayas. Wala tayong masyadong bad news na makikita. So, magpadala lang ng mga ilang pag-ulan po hanggang this week. So, medyo good thing po yan. Kaya nga, kung maaari, abutin tayo sa Metro Manila ng mga ulap nitong si Kaloy para man lang, ulanin man lang tayo at maibsan ang grabing init talaga at alinsangan. Sa ating computer models, mapapansin natin, halos remnant low na lang din ang pinapakita dito ng GFS. Yan, mataas yung atmospheric pressure. So, halos remnant low na lamang siya this week. At ganon din kay ECMWF, halos remnant low na lamang. Then mukhang nag-dissolve o dinisolve ni ECMWF pagdating po ng mga May 11 to May 12. Ayan, so parang remnant na lamang. Starting bukas siguro or bandang Martes. Yan. According kay ECMWF, magiging remnant low na lamang to either mga Tuesday po. Base dito, mataas na atmospheric pressure. So hindi na ganon ka-organize yung kanyang trough. So, usually, yung magiging tropical wave man siya, magdadala lamang ng pag-ulan dito sa may bandang Bicol Region at Eastern Visayas. So, medyo okay lang din, at least malamig po, o hindi masyadong makakaranas kayo na maalinsangang panahon. Ayan. So, wala tayong masyadong masamang obserbasyon kay Kaloy, paglapit nito starting bukas hanggang Martes. Yan. Sa West Pacific Basin, considered low pressure area na lang din siya. Yan. And then sa traffic hazard outlook hanggang May 19, posibleng may sumunod. Malamang itong si 95W na siguro yan. Pero under 20% yung probability niya. So baka si 95W yan. Pero wala pa tayong confirmation kung lalakas siyang si 95W sa ngayon. Sa ngayon, under observation pa rin itong si 95W. Since base dito sa computer models, halos hindi pa masyado halata si 95W na magkakaroon ng intensification. Si GFS halos wala rin masyadong napapansin din kay 95W. Halos hindi nakikitaan dito. Halos remnant low lang din. So, wala pang masyadong significant kay 95W after na siguro humina ng husto itong si Kaloy sa susunod na 2 hanggang 3 araw pa. Yan. Kasi medyo tatambay pa siya kasi dito sa Miban ng Southeastern Luzon sa loob ng 2 araw. Kaya tayo merong at least 55 hour bago ito inaasahan natin na posibleng malusaw na kagad ito or maging isang remnant low na lamang talaga siya. Yan po yung pinaka-analysis natin mga folks. Samantala sa Ulat Lindol, wala tayong malalakas na mga pagyanig na nadedetect. Mukhang local noise lamang. So wala tayong masyadong seismic wave na nadedetect sa aking seismometer sa Caloocan. So mula sa data feed naman ni PHIVOLCS, as of ang huling data is 11:32 ngayong umaga. Mapapansin natin mayroong isa tayong magnitude 4 diyan sa may bandang Jose Abad Santos na naman. Yan, naganap ito kaninang 9:50 AM ngayong umaga lamang. Yan, magnitude 4.4. Malalim naman siya at 85 km. So halos hindi naman masyado ramdam yan sa bandang Davao Oriental or Occidental. And then the rest, puro kukunti pa lamang yung registered earthquake. Pero marami rin ng kaagad sa may bandang Luzon po kabilang na ang Oriental Mindoro, may mga ilang pagyanig po. So, may tsunami warning ba na nakataas? Meron, pero malayo ito, bandang Alaska. Wala tayo dito sa atin, base sa tsunami event monitoring system natin. Wala tayong current active na tsunami warning. Sa ibang bansa lamang sa NWS Tsunami Information sa may bandang Alaska. So, wala tayong masyadong komento mga folks. So, diretso agad tayo sa ating historical earthquake data. Bilangin na natin kung ilan po yung total earthquakes natin for the month of May 2026. Abot na ba sa 500?
Total earthquake natin 296 po, 281 dito is magnitude 2.0 pataas, 13 sa magnitude 4 at tag-iisang magnitude 5 at magnitude 6.0. Mapapansin natin marami na pong clustered earthquake dito sa may bandang Eastern Mindanao area. Kaya mas mag-iingat po tayo mula sa Surigao region, pababa na yan ng Davao Oriental. Medyo mas marami po yung cluster ninyo ng earthquake dyan. Sa Surigao may mga 30 at sa may bandang Davao Oriental mga around 22 clustered earthquakes. Sa bandang Luzon naman, sa may bandang Batangas, pagitan ng Mindoro, 22. At dito sa may bandang Polillo Islands, 13. At sa Extreme Northern Luzon, sa may bandang Babuyan Islands, mayroong 24 clustered earthquake dyan. So medyo alisto tayo sa isla dyan sa may bandang Batanes o Babuyan Island. Mukhang marami-rami na rin ang mga clustered earthquake sa inyo. Baka anytime magkaroon tayo ng medyo magkaroon tayo ng biglang malakas sa pagyanig po dyan. Kasi medyo may nagbi-build up dito sa may bandang Babuyan Islands eh. So medyo alisto po tayo mga folks. At narito naman natin 3-day to the weather forecast para sa araw na Linggo, May 10, 2026. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Linggo, May 10, 2026. Huwag pong kalilimutan na mag-like and share and subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pmoweather.com para sa iba pang detalye na gusto malaman na hindi natin na isama ngayong tanghali na sa ating report. Expected pa rin na patuloy ang ating maaraw at balinsangang panahon. Medyo windy nga lang po tayo at medyo partly cloudy sa maghapon. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pa rin ang pinaka-dynamic events mula sa reading ng ating aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.